Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito nga mga ka-action, no? Dito na po natin malalaman kung saan ginamit ang confidential fund ng Davao ng mayor pa ito, si Sara Duterte ho mga ka-action, at titingnan ho natin kung itong paggamit ni Sara Duterte sa confidential fund ay karapat-dapat ba. Dito na, binulgar na po ni sa bibig na mismo ni Rokita nang galing na dito pala napunta ang confidential fund ni Sara Duterte. Diba? Ito ha mga ka-action. Para hindi na ho tayo magtagal pa, panoorin na po natin ang pagngaw-ngaw mismo ng Inda Attorney. Ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA? Marami pang Sergeant Remeliano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Naalala nyo ba noong 2016 may malaking sumabog na bomba dyan sa Rojas Boulevard kung saan nasaan yung night market? Yes. O, di ba? Tapos, noong 2017, sumalakay ng mga NPA at talagang nag-occupy ng isang lugar dyan sa Davao City mismo. At yung buong Davao region, dyan po pinakamalakas ang mga terorista ang CPP, NPA. So, saan gagamitin ang confidential fund? Siyempre, una-una, hindi lang pagkalap ng impormasyon kung nasa ng mga kalaban, kundi para itaas ang antas sa kabuhayan doon sa mga barangay na pinapasok ng mga terorista. Dahil siyempre po alam natin na ang paglaban pa rin dyan sa mga teroristang yan ay nakasalalay doon sa pagpapataas ng antas sa kabuhayan doon sa mga kanilang maloloko sa kanilang mga propaganda. Di ba ngayon ang Davao commemorating its first year as insurgency-free? Saan ginamit ang confidential fund ni Inday Sara nung siya'y mayor? Para tugisin ang mga teroristang CPP, NPA. At sa tingin ko, kung nagawa niya yan sa Davao na insurgency-free, samantalang nasa gitna siya ng mga lugar na alam nating hotbed ng terorismo, dapat magawa rin niya yan sa buong mundo bilang isang vice-presidente. Ako mga partners, nagtataka ako bakit nagpa-pressure si Speaker Martin Romualdez at si Chairman Zaldico sa mga sympathizers ng mga terorismong mga grupo? Alam mo, nung panahon namin, 17th Congress, na hindi kasama yan sa minority. Bakit? Pag sinama mo yan sa minority, binibigay mo sila ng limelight at yan nga ang nangyari. Bakit? Sa budget hearing, tradition sa House na ang majority hindi dapat nagtatanong kasi budget mo yan ba't mo tatanungin? So nakapagtatanong lang, minority, yun. Kita mo, nag-circus ang mga sympathizers ng mga terorista ang CPP, NPA. Bakit natin pinayaan yan in the first place? Bakit sila nakapasok sa minority? Kaya nga po ako nagtataka Akala ko tapos na yung tabaluslos. Hindi naman natin matatanggal yan kay Speaker kung masama ang loob niya dyan. Pero alam mo, yung mga aliado ng UNITEAM, dapat ginagawa ang lahat para palakasin ang samahan ng UNITEAM. Ano ba naman kayo? Wala pang 2 taon ang ating administrasyon. Nagsisiraan na tayo. Bakit natin kakampihan yung kalaban ng gobyerno kaysa doon sa kalaban na nakakampi natin sa UNITEAM? Ako nga So ito na ho mga ka-action, putulin po muna natin mga ka-action. So malinaw ho ang binanggit ni Rokita ho mga ka-action na ginamit, dito pala ginamit ni Sara Duterte ang confidential fund para tugisin ang mga CP-NPA. Tika muna Roque, sabi mo, anong sabi mo? Kung nagagawa ni Sara sa Davao, magagawa din niya sa buong mundo. Syunga ka man siguro.
Bakit? Hari ba ng sanlibutan yan si Sara? Saklaw niya ba ang buong mundo? Para sabihin mo magagawa sa buong mundo? Hindi ba pwedeng sabihin na magagawa niya sa buong Pilipinas? Dahil yan lang naman ang kanyang sinasakupan. Ha? O ibig sabihin, makikialam si Sara Duterte sa ibang problema ng bansa, samantala ang problema dito ng Pilipinas hindi niya kaya i-solve. Ganon ba yun, Roqueta? Ha? Tika muna, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Sara Duterte para tugisin ang mga teroristang CPNPA tulad ng nginaungaw mo? Diba? Ako hindi po ako magaling. Disclaimer lang ho. Pero ang pagkakaalam ko din po kasi, ginagamit, dahil marami ang nagtatanong, ginagamit po ang confidential fund dito sa mga babanggiting ko ho. Diba? Roqueta, ang pagkakaalam ko, ang confidential fund ay dito ginagamit sa firearms, equipment, allowances, hospitalization, training subsidies, and then Police Fire Bureau of Jail personnel. Correct me if I'm wrong, Roqueta, kung mali ba ang binanggit ko sa pwedeng gamitan ng confidential fund. Wala po, hindi po binanggit na pwede siyang gamitin para kitilin ang mga buhay ng mga CPNPA. Diba? Oh, akala ko ba, abogado ka? Proud na proud ka pa para sabihin na dyan ginamit ni Sara Duterte para tugisin. Oh. Yung sabi mong pagsabog, sino ba ang mayor nun? Di ba siya? Oh, ayun na, doon na nagsimula pala paggamit ng confidential fund para anuhin ang mga teroristang NPA. So ngayon, malinis na ba ang Davao? Baka ikaw lang ang may sabi na malinis na ang Davao. Baka hanggang panaginip lang yan, Atty. Roqueta. Diba? Tapos ngaw kayo dyan. Isipin nyo muna, abogado po kayo. Mukhang hindi nyo yata alam ang mga sinasabi nyo kung saan gagamitin ang confidential fund. Diba? Kaya pala kailangan talaga imbestigahan yan si Sara Duterte. Kasama naman talaga yan sa investigasyon ng ICC. Diba? At dapat magpasa na po yan ng SALN, no? Kasi para maano na kung saan ba nanggaling, kung may mga kayamanan alam ho natin lahat na hindi yan i-declare lahat ng kayamanan ni Sara dahil ayaw niya ma-question Diba? Pero hindi yan magpapasa ng SALN hanggang ngayon, nagbibingi-bingihan lang yan. Diba? Oh, malinaw na malinaw mga kababayan ha. Ginamit ang confidential fund para tugisin ang mga NPA gaya ng ginalngal niya. Diba? Alam ho natin kung sinong tinutukoy niya ng mga NPA daw na nakapasok. Sila Franz Castro at Raul Manuel. Hanggang dyan na lang ho kayo. Pero hindi nyo po kaya patunayan ang dalawang yan na sila ay mga miyembro ng mga NPA. Oo, di ba? Kung may patunay ho kayo, ipa-aresto nyo. Diyan mismo sa Kongres. Bakit hindi nyo kayo ipa-aresto? Dahil wala naman kayong sapat na ebidensya. Hanggang paratang na lang kayo, Roqueta. So, hindi na ho natin pwede ituloy ang video dahil hanggang doon lang po tayo. Ang pinaka-importante lang kung saan ginamit ni Sara Duterte ang confidential fund. Okay? Malinaw ho sa atin na ginamit daw ni Sara Duterte para tugisin ang mga NPA. Okay? O, dapat lang imbestigahan yan, ha? Okay, sige ho, mga ka-action, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.